mga kababayan. Dumako tayo doon sa susunod dahil 13 ho ito, mga kababayan. Ewan ko kung ilang oras tayong matatapos, mga bossing. O, alisin natin si General Torre. Tapos na tayo dyan. Ngayon po, nako, ito pa, isang kakalungkot ng mga DDS po, mga bossing. O, asan ba yung si ano? Asa si, eto, si dating Pangulong Duterte, nako po, hindi na naman tinanggap, ni-reject na naman yung style nila, mga kababayan. Sabi wag niyong gawing ano to, style Pilipinas to, na may kapangyarihan kayo. No? Hindi ito parang Pilipinas, na kung ano-ano yung uunahin nyo, kung ano-ano yung papansinin nyo, ICC ito. No po? Kasi tingnan mo ito, kung ano na naman ho yung mga inaano nila, inuuna nila. Imbis na po ang i-request nila agad-agad bilisan yung kaso ni dating Pangulong Duterte. Ngayon gusto naman po ipa-reject ICC rejects Duterte's bid to disqualify the judges. Yan na naman. Pa-disqualify yung judges. Ano kala nyo, Pilipinas yan? Na, oy, ayoko nung dalawang judge na yon. Ipatanggal mo yon. Iba dapat ang maglilitis sa atin. Wala na naman, basura na naman. Ayan, June 10, no? 2025. ICC rejects Duterte's bid to disqualify judges. Ilang beses nyo bang pauulit-ulitin yan? Flores, no? Be disqualified from adjudicating the defense challenge with respect of jurisdiction filed by Mr. Duterte before three-trial chamber in the case of prosecutor and Rodrigo Duterte. No? A plenary of judges was convened June 9, 2025 in order to consider the application. The plenary judge acting anonymous decided to reject the application. Kung ano-ano inuuna nyo. Dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte, hindi nyo pinupukusan talaga no? Yung mga dapat ninyong gawin. O ayan, Judge Tomoko Akane, President. Ayan ang kanyang pirma. Ayan din ang kanyang pangalan. Kung ano-ano ang pinupukusan, no, mga bossing. Hindi pumokus doon sa depensa nila para kay dating Pangulong Duterte. At nang sa ganun, tuloy-tuloy nagkakaroon sila ng achievement. Uunahin, pa-disqualify natin yan. No? Pa-disqualify natin yung judge na yan. Ayaw ko yan. Hindi ubra yun. Pang Pilipinas lang ho, mga kababayan. Pang Pilipinas. Tsaka yung mga ano ninyo, yung mga papunta-punta nyo dyan sa harap ng ICC, walang bilang yan. No? Hindi maaawa ang ICC sa inyo o hindi nyo makukumbinse ang ICC na pauwiin ang dating Pangulong Duterte. No? Wala yun. Walang bilang ang audience impact. At saka pa, ito. Sabi sa inyo, mga DDS ni dating Pangulong Duterte, sabi sa inyo, kapag ka daw hindi nyo ibinoto yung Duterte-uten, magkalimutan na daw kayo. Anak ng tinapa. Ano ginawa nyo? Hindi nyo ibinoto yung Duterte-uten. 3, ayun, binoto ninyo, 3. Pumokus lang kayo, tas ang yayabang nyo pa, sasabihin nyo, panalo kami. 3, 7 talo. Kasama pa sa talo si Panort. Di ba? Pinangakuan pa naman kayo. Sabi, di ba? Kapag ka dinuter-uten nyo kami, kami ang pag-asa na makakalaya. Di ba? Si dating Pangulong Duterte. Paano yun? Ayaw nyo na lumaya ang dating Pangulo kaya ipinatalo nyo yung 7? Di ba? Talo lahat yun . Di ba Pepe Malonzo at Libra October at AIX? Talo lahat, 7. Mga kababayan. Tapos ang sasabihin nung mga ano nila,
nung mga sasabihin ni Baste Duterte, talo naman yung mga kandidato na yan eh. Talo daw yung mga kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano tawag mo doon sa 7, talo lahat. Di po ba, nandiyan yung Jimmy Bondoc, meron pa silang Philip Salvador. Oh. Di po ba? So paano yan? Tuluyan na. Tuluyan na, hindi makakauwi ang dating Pangulong Duterte. Dahil wala yung Duterte. Tapos eto, yung mga pinag-uuunan nila, yung mga hindi naman dapat inaasikaso nila, nire-reject pa, binabasura pa. Sa ICC, mga bossing, maraming mga bansa ho yan, sama-sama po yan, mga kababayan, no? Hindi po sila uubra na yung tipo bang, eto, ayaw ni Duterte yung judge na, paalis mo yan. Hindi uubra yung ganon. Rektahan lang po dyan. Rektahan tayo, straightforward tayo. Di ba? Straightforward tayo. Labas mo, depensa ninyo sa akin. Ipakita nyo yung depensa ninyo para mapalabas itong dating Pangulong Duterte. Walang paligoy-ligoy dito. No, hindi uubra yung ipinagmamalaki ninyong kapangyarihan sa Pilipinas at dadalhin nyo dito. Wala dito yan. No, straightforward tayo. Labas mo, depensa mo. Pag nakumbinsi mo kami na mga judge, posible na i-acquit namin ang dating Pangulo ninyo. Di ba? Wala ho. Kung ano-ano mga inaatupag. Papadisqualify namin yung 2 judge. No, papaalis namin yung 2 judge. Ayun, nauubos yung oras. No? Di sana yung tatay sana ni Delpin Piquero. Kung sakali na ma-acquit, mauwi agad. Paano yan? Kung ang uwi nito yung sinasabi ni Attorney Cristina Conti na aabot ng 8 hanggang 10 taon. Aabot ng 8 hanggang 10 taon yung paglilitis. Anak ng tinapa. Hindi naman po natin gustong matigok agad ang dating Pangulong Duterte. Pero 80 anyos na ho yan, mga kababayan. No? Kung ganon katagal yung paglilitis at hindi nila sinusolusyonan, hindi sila nagre-request para pabilisin yung hearing kay Duterte, nako po. Baka magkatotoo yung sinasabi nila na yung tatay ni Delpin Piquero iuwi ng abo na lang. Di ba? Iuwi ng abo na lang yan. Pansin ko kung ano-ano inuuna nung mga nung lawyer. Ang mahal-mahal yata ng bayad do. Sabi nga nung vlog ni Takeru Miyamoto, nakakalahating bilyon na daw po. Doon sa pagbayad sa lawyer, no? Tapos kung ano-ano uunahin, mas masahol pa yata to kay Roque. Si Roque, kahit papaano, no? Kahit alam na ginagamit lang ni Roque yung kaso ni dating Pangulong Duterte, kahit papaano may puso ng konti. Eto siguro baka pinapatagal pa no? Mas matagal tayo, mas madami ang bayad. Kung ano-ano kasi inuuna nyo, rektahin nyo yung depensa ninyo. Yun yung mga ibanat nyo sa kanila. Tapos kapag na-convince ninyo, di labas. No? Labas ang tatay ninyo. Sabihin nyo lang, pag tinanong kayo ng ICC, bakit kailangan naming madaliin? Kasi tignan nyo naman po yung kliyente namin. No? 80 anyos na yan. Paano naman po kung mapatunayan namin na acquitted yung tatay ng mga DDS?